Booking na, nako, nabulabog na. Garcia nagsalita, nadulas, kumpirmado lahat. Marcoleta, BP Sara, nako. Yan po ang ating alamin sa video ito mga kabayan, pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kabayan, bago po natin pasadahan yan, eto muna, unahin po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Nako, eto pong si Risa Hontiveros, nako, inalok po na mga kabayan ng bilyon. O, sabi po dito sa mga kabayan, bilyon ng inalok. Senator Risa Hontiveros matapang na tinanggihan ang umano'y malaking halaga na inalok sa kanya. Naniniwala ba kayo dito mga karibin natin? Bilyon tinanggihan ni Risa Hontiveros. Aba, may narinig na akong ganito eh. May narinig na po ako. Tatakbo rin yung presidente, di ba? Si John Vic Remulla at si Ombudsman Boying Remulla. Inalok din po ng bilyon mga kababayan. Tumanggi rin po. Pero nung tinatanong na po kung sino yung nag-alok ng bilyon, aba, hindi na po nagsalita mga kababayan. Risa Hontiveros, ganun din. Tinanong din kung sino po ang nag-alok sa kanya. Hindi rin nagsalita mga kababayan. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin lang po nito mga kababayan ay ginagago po nila ang taong bayan. Akala nila, no, maniniwala agad ang taong bayan sa mga pinagsasasabi nila. Inalok ka ng bilyon, hindi mo tinanggap. Totoo kaya yan, Risa Hontiveros? Nako, eto po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol po dito. Ayon po dito kay Lon Saga, Advocacy of Insertions and PhilHealth Anomalies. Well, ayan. Kung dun nga sa PhilHealth, millions, di ba? Sa mga insertion mo, millions lang. Ito pa kayang billions, hindi mo tanggapin. Aba, matindi yan, Sabi ni Vicente, sabi niya po, I got no wonder. Carmina Constantino is your interviewer. I see. Kasi in-interview po siya dito sa podcast mga kabayan, no? Sabi po dito ni John, maniwala sa'yo till it to the 18 Marines. Ayan na. Diba? Script nila yan, puro tanggi sa alok. Correct, no? Puro tanggi sa alok, tanggi para sabihin na, wow, napakalinis naman ninyo, napakababait naman ninyo, para kayong mga santo. Pag malapit ng eleksyon, para kayong mga santo. Pag natapos na ng eleksyon, at kayo po ay nakaupo na dyan sa inyong mga upuan, para na kayong mga demonyo. Oo, kaliwat kanan na ang inyong mga pagnanakaw. Kaya mga kababayan, muli po nating ipaalala sa inyo na please lang, masisira ang buhay natin pag sila po ang naupo sa pwesto. Diba? Sabi po dito ni Ramon, nako, iwan ko lang kung naibalik mo na yung pondo sa PhilHealth. Bakit walang kaso na ang isinampa mo sa kanila? O nga, bakit hindi mo sila kinasuhan ng bribery? Diba? Yun lang yun eh. At saka, i-disclose mo sa publiko kung sino yan. No? Kasi ang presidente, hindi po natatakot yan sa kung sinong Poncio Pilato. At ang presidente hindi po natatakot na magurgor, 'di ba? Tulad ni former President Duterte, 'di ba? Sabi niya noon, kung gusto mong maging presidente, ang isang presidente ay hindi natatakot magurgor, no? Kaya kung ikaw, Hontiveros, hindi mo ma-disclose sa publiko yung mga nagbabribe sa'yo dahil matakot kang magurgor, huwag ka nang tumakbong presidente. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan naman po natin itong si COMELEC Chairman George Garcia. Ito po ang balita mga kababayan. Sabi po dito, kapag napatunayang may pangloloko, Marcoleta posibleng matanggal pa sa Senado. Ayan na. Ito pala yung balak nila kay Senator Rodante Marcoleta mga kababayan.
tanggalin sa Senado dahil talagang tinik po. Oo, tinik po sa kanila si Senator Rodante Marcoleta. Kasi napakatapang po nito pagdating po sa paglaban sa korupsyon, di ba? Nagpa-rescue na. Mga kababayan nagpa-rescue na po yung kanyang mga kaibigan sa Senado. Walang iba kung sino ba ang masyadong masyadong galit kay Senator Rodante Marcoleta, di ba? Si Senator Ping Lacson, si Senator Soto, mga kababayan, to the rescue na ang kaibigan nila sa COMELEC, di ba? Aba, kapag talagang na-disqualify mo itong si Senator Rodante Marcoleta, talagang you are, no? Ikaw na. Ikaw na talaga, COMELEC Chairman George Garcia, ang pinakamagaling na chairman. Kasi biruin mo, si Abante na talo na panalo mo, di ba? Si Abante na talo, pinapanalo mo, pinaupo mo, di ba? Tapos si Senator Rodante Marcoleta na panalo, tatanggalin mo. Napakagaling mo naman. Di ba? Napakagaling mo naman, George Garcia, oy. Ito po ang ating mga kababayan, sumabog po sa galit, Sabi po dito ni Beng Beng, lahat ng kontra BBM admin pinag-iinitan na. Ginagawan ng anomalya. Correct. Ganon ba? Sabi po ni Zita, ganon ba? Nasa katotohanan po si Senator Marcoleta, hindi na mananaiga ang kasinungalingan. Correct. Kasi nababahala sila. Baka maging running mate ni BP Sara. Si Senator Rodante Marcoleta, kaya yun, kakalkalin lahat para lang ma-disqualify. Bukod po sa maging running mate ni BP Sara, ang tingin ko talagang gusto nilang tanggalin si Senator Marcoleta dahil nga po dyan sa flood control scam na yan At dito po kay Lacson, di ba? Nahihirapan na kasi sila kay kay Senator Marcoleta, napaka malaking tinik ni Senator Marcoleta para sa kanila. Ito pa po ang komento dito, mga kababayan, lahat ng kontra kakasuhan alam na. May malita na naman na ibibigay para magawan naman ng paraan. Hay nako, Pilipinas, anong nangyayari sa pamumuno mo? Ayan na. Iba talaga ang galawan ng gobyerno. Halatang halata talaga. Yung kumakalaban para lumabas ang katotohanan, pipigilan nila para di sila mabisto. Ayan, correct. Dami pong nagko-comment dito. Talagang, hay nako. Talagang against po nila sila sa ginagawa ni COMELEC Chairman George Garcia. Ayan. Kaugnay po sa balitang ito, mga kababayan, ito panoorin po natin ang video ito. Pasok. Lumutang na naman ang kataas-taasang si COMELEC Chairman George Garcia. Ang iniimbestigahan patungkol kay Senator Marcoleta ay isang hindi lang factual na issue, isang legal na issue. Ang sineta po niyang depensa, para maging maliwanag lang, inamin, tama, may nagbigay sa kanya ng donasyon, binigay sa kanya pagkatapos niya mag-file ng kandidatura noong October of 2024. Subalit ang kanyang kontensyon, hindi pa po siya kandidato at the time na tinanggap at binigay yung naturang donasyon. Sapagkat ito daw po ay base sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus COMELEC. And yan po yung sinasabi niya na dapat hindi siya maparusahan o dapat hindi siya kasuhan kung tumanggap man siya ng regalo, donasyon o kung kanino man doon sa panahon na hindi pa siya kandidato. Nagpakita ng mga affidavits, nagpakita ng mga hindi in-emphasize mabuti, yun po yung in-resolve namin sa kasalukuyan. Mayroon na pong rekomendasyon ang Political Finance and Affairs Department patungkol sa kaso na yan. Kanila naman po din minadali yung bagay niyan. Binigyan naman po ng pagkakataon na makasagot sa naturang personalidad. Grabe Grabe, mga kababayan, pagdating po talaga dito sa mga kumakalaban dito sa flood control, sa administrasyong ito, grabe po. May mga paraan po silang ginagawa, Pero napapatanong nga ako minsan, mga kaubayan, bakit po yung sa Leyte, yung kay former Speaker Martin Romualdez, di ba nanalo po siya ng walang kalaban, dinisqualify din yung kalaban, mga kababayan. So, wala ba hindi nyo ba iimbestigahan yun, COMELEC Chairman George Garcia, kung bakit ganun ang nangyari? Di ba? Puro na lang kayo
puro na lang kayo yung nagkikriticize sa sa gobyerno. Yung mga kaalyado ng gobyerno, mga kawin ng administrasyong ito, ni isa wala tayong naririnig na mga balitang ganyan, di ba? Pero kung iisipin mo, bakit nangyari yon, di ba? Bakit bigla na lang na-disqualify yung mga tao, yung mga kalaban ni Romualdez, di ba? Oh, pero pagdating po dito kay Senator Dante Marcoleta, grabe. Busising mga kababayan. Kung kaya nga lamang po nagkaroon kasi ng konting komplikasyon na naman. Sapagkat itong isang araw lamang po, ang COMELEC ay nakatanggap ng referral mula sa Office of the Ombudsman na kung saan may nag-file po kasi pala doon sa Office of the Ombudsman patungkol sa SOSE at saka doon sa SAN-N. Yun na. Oh, kita nyo na. Ombudsman, COMELEC, sama-sama po sila. No? Nagkakaisa po sila para dito, para mapatalisik po si Senator Dante Marcoleta. Grabe pong gobyernong ito. And wala pong jurisdiction si COMELEC. Pag SOSE, may jurisdiction po si COMELEC. At ito po yung natanggap ng opisina namin na kung saan nire-refer sa amin yung issue ng SOSE na naka-refer naman ngayon sa Law Department. Ibig sabihin, pagka po kasi problema sa SOSE, sa Political Finance and Affairs Department, kaya lang wala makakapigil sa isang nagre-reklamo na mag-file ng formal na complaint sa Law Department namin para magkaroon ng tinatawag na preliminary investigation. Ang katanungan po ngayon, paano ba mako-complicate yung may ginawang rekomendasyon ng Political Finance and Affairs Department versus sa final ngayon na formal na complaint na nasa Law Department. Ito po yung final. Ang malaking tanong po ngayon, mga kaubayan, bakit ngayon lang? Di ba? Bakit ngayon lang ito lumabas? Ha? Kung saan nagkakainitan sa Senator Rodante Marcoleta at ito pong si Senator Ping Lacson. Oo, bakit ngayon ka lang nahahalata na tuloy kayo ng taong bayan eh. Kung hindi ko nagkakamali ng kontradaya, Sir Professor Araw, nag-file po sila ng kaso. So, yun po yung sinasabi natin na paano yung komplikasyon nun. Yung po bang findings ng Political Finance and Affairs Department ay makaka-impluensya sa magiging disposisyon ng Law Department. In the same manner, yung bang magiging disposisyon ng Law Department ay dapat maging basihan ng Political and Finance Department kasi po kung ano man po yung rekomendasyon ng PIFAD na tinatawag, ito po kasi ay dadaan sa mismong opisina ng Law Department. Halimbawa po, ang recommendation nila ay to file complaint or case dahil sa palagay nila may probable cause. Pinafile po yun sa Law Department ng COMELEC. E paano po yung kung ang Law Department ay may kasalukuyan ng hawak patungkol doon sa naturang personalidad. So yun po sana na pag-aaralan din ng lahat kasi po Galing magsalita, no? Ha? Ang galing magsalita. Talagang plakadong-plakado. Plakadong-plakado na maguguluhan yung makikinig para ang importante lang naman ay mahatulan at madisqualify na naman ang kalaban nila na si Marcoleta. Alam mo naman, mga kababayan, ito ang nangyayari sa Pilipinas pag hindi madaan sa mabuting usapan, dadaanin sa Disqualify. dadaanin sa kung saan-saan. Ayan, kakasuhan, di ba? Porque, alam mo, tinik kasi sa kanila eh. Tinik po kasi talaga sa kanila etong si Marcoleta. Kaya naman din, ewan ko kung naiisip ba nilang ipatanggal ito si Marcoleta sa Senado, di ba? Alam mo, nakakainis lang kasi isipin mo, ano to, ganito na lang ba talaga sa Pilipinas natin? Hindi nga nagde-declare ng martial law pero grabe ang panggigipit sa lahat ng kalaban. Di ba? Ganito na lang ba ang lagi nating dadaanan? Asa na yung kalayaan? Kalayaan ng mga Pilipinong bumoto. Binoto nila si Marcoleta eh. Kalayaan natin yan. Pero bakit gano'n ang ating tawag dito? Masasabi nating nangyayari. Di ba? Alam mo, anyway, sana lang mga kababayan na naunawaan natin po itong mga ganitong bagay kasi kailangan natin bantayan. Di ba? Kasi ang lupit nga nangyayari, yung palang sa issue ng kay BP Sara Duterte.
Ngayon, lahat talaga ginagawa ng paraan para tanggalin. Pati mga kaalyado, ginagawa nila ng paraan para talaga matanggal sa posisyon at hindi makapagsalita. Ano na nangyari kay Libiste, di ba? Napalayas na nila. Ano na nangyari dito kay Bersaga? Na-suspend na nila, wala na, tumatahimik na. Ano na ang kanilang ginawa dito sa mga dating sundalo na nagsilbi at may nalalaman sa issue ng mali-maleta na natatanggap ng mga opisyal. Ngayon, kinakasuhan na. Kaya sinabi, yung 6 daw doon ay hindi tao ni Zaldico, ngunit tao ni Mike Defensor. At sinasabi nila, si Mike Defensor daw ang recruiter. Diba? So, ano na talaga ang mangyayari? Diba? Ano na mangyayari sa bayan natin? Wala na. Wasak na ang bayan natin, mga kababayan, no? Binalahura na ng mga hinayupak na ito, no? Yung batas natin, no? Kaya nga, bend the law, no? They are all bending the law. Dyan po sila expert sa bending the law, mga kababayan. Kahit panalo na, gagawin nilang talo, no? I-disqualify nila. Yung talo, gagawin po nilang panalo. That's how they work, mga kababayan, bending the law. Diba? Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, huwag mong kalimutang i-like, i-share ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.